Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning! Si Pastora Vivian ng The Word, God's Spirit and Life Ministry. Pang-apat na linggo ko na po rito. So, kumusta naman po kayo? Okay lang po! Yes, purihin ang Panginoon dahil po kayo ay laging mabuti at laging okay po. So, amen, purihin ang Panginoon. So, mayroon po akong diba ngayon ay araw daw ng pag-ibig. Parang ang lungkot nyo. Walang pag-ibig po. Ha? Walang. So, ang pag-ibig ay araw-araw dapat pinagdiwang, hindi lang yung araw ng February 14. So, kaya kayo nalulungkot dahil akala nyo isang araw lang sineselebrate ang pag-ibig. So, ang pag-ibig na sinasabi dito sa Biblia, so, meron po akong katanungan. Manalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Ibaw po natin yung ating mga ulo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat isa na narito, Panginoon, upang magnilay-nilay na magandang balita. Salamat Ama sa Banal na Espiritu Santo na mangunguna sa bawat isa upang ang bawat salita na mapapakinggan nila ay maisabuhay ng bawat isa. Salamat Ama sa mensahe na kailangan ng mga anak right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Ama na ang mensahe magbibigay ng pag-asa, kalakasan at biyaya sa bawat makikinig at may buhay at kapangyarihan sa bawat isa. Salamat Ama, all the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning once again. So ano po yung ating, mayroon po akong tanong bago po simulan yung topic natin. So, ano ang unang palatandaan na mahal mo ang isang tao? Sino makakasagot? Meron po akong ibibigay na token. Ibig sabihin, pang kape. So, ibibigay ako. Sinong sasagot? Ano lang po? Ano muna? Tatlo dito. Tapos dito dalawa. Sino dito sa dalawa? Meron ba dito gustong sumagot? Ha? Ang tanong po, paano po natin ano yung unang hakbang para maipakita natin ang pagmamahal natin? Ano yung first step para maipakita natin sa ating minamahal na tayo nagmamahal? Hindi, kung sino yung sasagot, i-ano yung kamay, tatlo lang po. At dito, dalawa. Meron pa dito, dalawa. Kasi iyan lang yung bibigyan ko ng token, ng kape. So, tatlo lang. Sino yung tatlo? Ang dami nyo naman, tatlo lang. Mayroon bang bago dito? May bago? So, yung bago muna. Isang bago. At saka dalawang luma. Yan, dalawa. Ayan, isang bago. At dito? Isa, dalawa. So, isa lang ang tanong. Anong unang hakbang para maipakita mo or maipadama mo sa iyong minamahal ang pag-ibig mo? Hindi, siya. Yan. Kasi, maipapakita po natin ito sa incense po na pinaparamdam po natin ito sa mga na mahalaga po sila sa atin. The way of we communicate with them. So, yan yung pagmamahal na pinapakita mo. Okay. Okay, praise the Lord. So, ayan. Kasi tatlo lang yung akin tatlo lang. So, ito para sa'yo. Ikaw, ano po ang, palakpakan po natin yung sumagot. Amen. Praise the Lord. So, kanya-kanya tayong mga rason ng pagpapakita ng pagmamahal. So, palakpakan po natin ang ating kapatid. Ito po. So, dito naman sa babae, anong palatandaan pa? Anong unang step para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong minamahal? Sa kilos at gawa. At saka ano pa? Amen. Praise the Lord. So, ito po. Kayo po, ano po ang step na gagawin mo para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa or sa Diyos?
pagbibigay o pagsanggap. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ito po. So, isa pa dito. Ikaw. So, anong palatandaan? Anong unang step para maipakita mo or maipadama mo ang pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay or sa Panginoon? Lagi po naalala kung anong ginagawa nila sa labas. Ano po nangyayari. Ano po? Nakikilala na sila ng lubos. Pag-uwing ako ng tawad sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So, lahat ng yan ay ang kasagutan malalaman natin sa Biblia. Dahil iyon lamang po ay unang tanong para malaman natin ang katotohanan kung paano ba natin ipapahayag or ipapadama or unang hakbang ay para maipadama natin ang pag-ibig natin sa kapwa or sa Diyos. So, dito sinasabi sa Biblia, Amen. Praise the Lord. Sinasabi dito sa Biblia, ay lang pagmamahal ipinapakita sa pamamagitan ng una. Ang pagmamahal na sinasabi, isipin po natin na tulad ng mga bata, isipin po natin na tulad ng mga bata nagsasabi sa kanilang magulang na mahal kita. Tulad ninyo, halimbawa yung mga anak kayo, nagsasabi sa inyo ang mga anak nyo na mahal po kita nanay, tatay. Tapos, ito ay sinasabi na subalit, ngunit patuloy na sumusuway ang mga anak natin or yung mga mahal natin sa buhay. Na sumusuway. So ano yung kahulugan ng mga kanilang mga salita kung hindi nila kayo sinusunod? So kaya nga, ito yung sinasabi na ang pinaka-unang hakbang para maipakita natin ang pagmamahal, tama naman yung sinabi nyo. Pero ang pinaka-unang hakbang para maipakita natin or maipadama natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa, sa ating Diyos, so ito yung una na dapat sumunod tayo. Amen? Amen! So sumunod, ito yung unang hakbang para maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa ating mga mahal sa buhay. Dapat sundin natin. Kaya lang dito sa sanlibutan ito, ang pagsunod iba. Ang pagsunod ng sanlibutan, tulad ng ginagawa nila, ang pinapakita nilang pagsunod na sinusunod nila ang sanlibutan. Kaya nakakagawa ng kasalanan dahil sa pagsunod sa mga mahal nila sa buhay ng mali. Ngunit kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, ang sinasabi niya rito, paano natin mapapatunayan na ng pagsunod ang ating pag-ibig sa Diyos. So ito yung pinapakita natin na kapag tayo nagmamahal, dapat may pagsunod. So ang pagsunod, sinasabi niya rito sa John 14 verse 15. Pwede niyo pong buksan ang Biblia. Sabi niya rito, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. So ibig sabihin, ito ang katunayan, pagpapatunay ng unang pagmamahal natin, na ang unang hakbang para mapatunayan natin na tayo nagmamahal, kailangan natin sumunod. Amen? Amen. So paano natin may papakita ang pagmamahal natin kung hindi tayo naniniwala or hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon? Kahit sa mga mahal natin sa buhay, kung hindi natin sila mahal, hindi natin kayang sundin. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng sinasabi sapagkat walang pagmamahal. Tama? Amen. So, kaya nga ito'y sinasabi na ang tunay na pagmamahal ay sa pamamagitan ng pagsunod, ito'y magkaugnay. Kaya nga ang tunay na pagmamahal ay nagpapakita ng, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, mga turo. So ang tunay na pagmamahal ay pinapakita natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. So yan ang tunay na pagmamahal na dapat nating gawin. Dahil walang pagmamahal kung walang pagsunod. Walang pagsunod kung walang pagmamahal. Tama? Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ito'y sinasabi na hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga aksyon. So ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi niya rito, na ito hindi lamang tungkol sa damdamin or salita, ngunit ito'y nangangailangan ito ng pagkilos
sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo. So, ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig, malalaman natin na tayo'y sumusunod. Diba? Kayo? Diba? Sino dito, kung bakit nakakulong? Dahil sinunod nila ang kanilang minamahal. Sino po ang nakagawa ng ganon? Dahil sa kanilang minamahal, gumawa sila ng kasalanan. Wala? Lahat. So, iyan yung sinasabi na sinunod nyo. So, iyon, yung sinasabi na nagagawa ng iba na magkasala dahil sinunod nila ang kanilang minamahal. So, kaya lang mali ang kanilang sinunod. Tama? Mali? Tama. So, kaya nga ito yung mahalaga na dapat tingnan natin kung tama ba yung sinusunod natin. Dahil doon tayo napapahamak dahil sa pagmamahal, tayo nakakagawa ng kasalanan. Tulad ngayon, ang dami ngayon nagkasala. Kaarawan ngayon ni Satanas. Bakit? Marami nagkasala, marami nagpapatayan dahil sa babae, lalaki. Dahil yung asawa may lalaki, yung asawa may lalaki, may babae. Diba? Dahil sa pagmamahal na mali. Mali ba? Amen ba? Amen! So kaya nga, kapag mayroon na tayong sinusunod or nagmamahal na tayo, hindi na natin kayang gumawa ng mali. Kaya kapag tayo nagmamahal, dapat tinitingnan natin kung tama yung pinagagawa ng ating mahal. Amen? Amen! So dapat nakabase sa Biblia lamang ang ating sinusunod. Kaya kung nakabase ayon sa kagustuhan ng katawan na hindi sinusunod ang salita ng Diyos, kaya ang tao'y nagkasala. Amen? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi, ano yung dapat nating gawin na pinatutunayan ng pagsunod ang ating pag-ibig sa Diyos. So una, na ipapakita natin ano yung dapat nating gawin para masunod natin ang Panginoon. Para masunod natin ang salita ng Panginoon, ano yung dapat nating gawin? Bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin. So una, kailangan natin na sinasabi na ipakita ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang turo. Paano natin masusunod ang turo ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? So kailangan natin, alam natin kung ano yung utos niya para sundin natin. Dahil hindi natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi natin alam kung ano yung inuutos niya sa atin. Amen? Amen. Kaya kapag mayroon na kayong minamahal na tao, wag na kayong maghanap pa ng iba. Amen? Amen. So bakit kasi naghahanap pa ng iba? Ha? Hindi kayo nakontento? Kung may asawa na, huwag nang tumingin sa iba. Huwag nang maghanap ng iba. At huwag nang makikipagkaibigan sa iba. Ang asawa nyo, yun ang kaibigan nyo. Ang yung barkada, yun ang barkada nyo, yun na rin yung asawa nyo. Amen? Para hindi na kayo gumawa ng masama. So, dapat, tama? Kapag may asawa na, hindi na titingin sa iba, ha? Amen. Kapag may girlfriend na, hindi pa asawa. Pwede tumingin, pero dapat makipag-break ka muna. Tama? Para hindi na magkasala. Tama? Kasi dyan ang papatunayan ang tunay na pag-ibig, dapat sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kahit nga tumingin ka lang sa isang babae, kasalanan na yan. Kaya tinutos ko, huwag na kayong tumingin kapag may asawa na kayo. Ganyan. Amen. So, ayan yung sinasabi na dapat tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. So dapat ipakita natin sa pamamagitan ng gawa ang ating pagmamahal. Kaya sinasabi pa niya, kailangan natin na hanapin natin na sumunod tayo sa salita ng turo ng Panginoon at hindi lamang sa ngawa. Ibig sabihin, hindi
Hindi lamang dahil ito'y napipilitan tayo, ngunit ito ay ginagawa natin ng kusa. Kaya natin ginagawa. Amen? Amen. So ano pa ang dapat natin gawin? Dapat i-acknowledge natin ang banal na Espiritu ng Diyos para siya ang nagtuturo sa atin, para hindi tayo magkamali. Siya ang nagpapaalala sa atin sa lahat ng mga binabasa natin sa Biblia, para hindi tayo matukso. Amen? Amen. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang tinuturo sa atin? Sinasabi dito na ang pagsunod ay nagpapatunay na sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung pagsunod ang katibayan ng tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Ito yung tunay na ito, ang pag-ibig ay higit pa sa salita. Ito yung pinapakita sa pamamagitan ng aksyon. So paano natin gagawin ang aksyon? Kailangan natin na sundin natin ang salita ng Panginoon. Hindi lamang naniniwala ako, Lord, pero naniniwala ako. Pero bakit pa rin nagkakasala? So kailangan na kung paano tayo nagtitiwala sa isang relasyon, ito'y napapatunayan sa pamamagitan ng katapatan natin sa salita ng Panginoon. Amen? Amen! So kaya tulad ni Abraham, si Abraham, dahil sa kanya, isang halimbawa si Abraham, mababasa natin yun sa Genesis chapter 22 verse 12. So basahin po natin. So yung kanyang pagsunod ay napatunayan ng kanyang malalim na pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Sinasabi niya sa Genesis 22 verse 12, sabi niya, huwag kang gumawa ng anuman sa kanya. Ngayon ay alam ko na ikaw ay may takot sa Panginoon, na sapagkat hindi mo ang pinagkait ang iyong anak na ang si Isaac. So, yung pagsunod ni Abraham, naialay niya ang kanyang anak. So, ito'y nagpapakita na kahit nagkaisa-isang anak lang ni Abraham, pinatunayan niya na kaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa pagmamahal sa Diyos. So, kayo ba, mga magulang, may anak kayong isa, kaya niyo bang ibigay para sa Panginoon? O, parang walang nakasagot? Parang hindi kaya. Pero kapag inaya natin, tulad ng Panginoong Jesucristo, ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak na ang Panginoong Jesucristo, nag-iisa lang siya. Ngunit dahil sa ibinigay niya ng kusa para sa ating kaligtasan, marami na tayong anak ngayon. Sa lahat ng sumasampalataya, anak na tayo ng Diyos. Amen? Amen! So yan ang katibayan na kapag tayo, kahit nag-iisa ang ating anak, kung tayo'y sumusunod sa salita ng Panginoon, magiging marami. Dahil ito yung pinangako sa atin ng Panginoon, na padanamihin niya, na parang bituin ang mga inapo ni Abraham. Tayo'y kasama sa inapo ni Abraham. Tayo'y anak ng Diyos, ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Amen? Amen! So kaya nga, yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin na ito yung pagsunod na ito yung makapangyarihang salita na tayo ay mga anak ng Diyos na sinusunod natin ang salita ng Diyos bilang pagsunod at paglalaan ng Diyos sa atin. So ano pa ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Dahil sa pagsunod natin, tayo ngayon ay isang halimbawa dito ang Panginoon Jesucristo dahil sa kanyang pagsunod sa Ama. So sinunod niya ang Ama dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ito'y mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 8. So basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 8. Sabi niya rito, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Sabi dito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa kanyang ama. Sa kanyang ama. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, kahit na sa kamatayan, siya'y sumunod sa Ama upang tayo ay maligtas. Amen? Amen! So yan ang pagsunod kahit sa kamatayan. Kaya nga yung iba dito,
sumunod sa kanilang minamahal na kulong dahil mali ang ginawa. Amen? Amen. Huwag kayong magagalit sa akin, sample lang yun. Huwag kayong ma-open ha. Ano lang to, para lang kayo mabuhay. Para malaman natin yung ginagawa. Kasi natural naman yung ginagawa na kaya tayo naandyan. Kaya kayo naandyan dahil sa kasalanan, di ba? Dahil sa maling sinunod ninyo. Pero kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, binigyan tayo ng espiritu ng pagpigil sa sarili upang hindi natin gawin ang mali. So, bakit ba nakakagawa ng mali ang tao? So, dahil hindi nila ina-acknowledge ang banal na espiritu ng Diyos, dahil sa nangibabaw sa kanila ang gusto ng laman, ang gusto ng katawan, kaya nagkakasala ang tao. Dahil tayo nature natin, ang nature natin ay makasalanan tayo. Hindi lahat tayo makasalanan. Walang tao na hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala. So kaya nga ito sinasabi na ito isang paalala ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo, na ito yung ginawa ng Panginoon Jesucristo na inalay niya ang kanyang buhay para tayo iligtas. Naniniwala ba kayo dyan? Amen! Amen! So inalay niya ang kanyang buhay para tayo iligtas dito sa sanlibutan. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya, ito yung sinasabi na ano pa ang dapat nating gawin. Loving God means submitting to His will. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa Diyos, dapat isinosurrender natin ang kalooban natin, yung ating gusto. Isinosurrender natin sa Panginoon. Amen? Amen! So, isinosurrender natin sa Panginoon dahil ito yung sinasabi na ito yung ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko sa kanyang kalooban. So, isuko natin sa kanya ang kalooban natin, yung gusto natin sa kanya na maari itong nagsasabing mahal natin ang Diyos, ngunit lumalaban sa kanyang mga utos. So, kaya nga kapag isinuko natin ang ating mga gusto, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapahamak. Amen? Amen. So, kaya nga ito'y tulad na lamang sa halimbawa ni Jonas. So si Jonas, mababasa natin yan sa Jonah chapter 3 verse 3 to 10. So medyo mahaba ito. Basahin nyo na lamang po dahil kanina pa po tayo, kanina pa kayo, di ba? Anong oras kayo nagsimula? 8? Ganon? Kanina pa po kami nakaupo dyan. Kasi di ba 9 o'clock ako nagsisimula dito? Nagtaka lang ako kasi merong bagong schedule. So kaya Kaya ako na bago siya. ano po, kasi medyo mahaba nga ito, verse 3 to 10, so pwede nyo pong basahin. Summary lang po yung aking babanggitin. Okay lang po ba? Opo! So basahin nyo po, Jonah chapter 3, verse 3 to 10. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang ikinasabi ko sa iyo. Pagpunta nga ni Jonas sa Nineve, malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkahapon, paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Anong verse ka na? Sa ano? Anong verse ka na? Verse 3. Verse 3. So ituloy mo na hanggang 10. So 4 na. Nagpunta nga si Jonas sa Niebe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti na 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghabong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Niebe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos.
Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen. Nang balitaan ito ng hari, Banggitin mo yung verse. verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Niebe, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abon. Verse 7, at ipinasabi niya sa mga taga-Niebe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom maging tao o hayop. Verse 8, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawa, silang kasalanan at iiwan ang masamang pamumuhay. Amen. Verse 9, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi niya na ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Amen. Praise the Lord. Purihin na Panginoon. Palakpakan po natin yung nagbasa. Hati po kayong dalawa, yung nagbasa. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Jonas chapter 3 verse 3 to 10, na sinasabi dito dahil sa awa at pagpapatawad ng Diyos. So ito yung awat pagpapatawad ng Diyos dahil sa tumalikod ang mga taga-Ninibe ng kanilang mga pagkasalanan. Sa kanilang kasalanan, sila ay nagsisi, tumalikod sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. So kaya kapag tayo'y tumalikod sa ating mga kasalanan, hindi na natin mararanasan yung punishment, yung kaparusahan. Amen? Naniniwala ba kayo? Kapag tumalikod tayo sa kasalanan, hindi na natin mararanasan yung parusa dahil tumalikod na tayo sa kasalanan. Tulad ng nabanggit sa binasa ng ating kapatid na nagtalikod ang mga taga-Nineveh, hindi na pinadala ng Panginoon ang parusa na dapat nilang parusahan sila dahil sila nagsisi. Dahil ito yung pagsunod nila, sundin ang tawag ng Diyos kahit na mahirap, ang pagsunod ay humahantong sa pagbabago, kapwa para sa iyong sarili at sa iba. So mababago tayo. Kapag tayo'y nagsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan, hindi na natin mararanasan ang punishment ng Panginoon. So paano tayo patatawarin kung hindi natin ikinoconfess ang ating kasalanan? So kailangan natin i-confess tulad ng taga-Ninibe na sila ay humingi ng tawad, pinagsisihan nila ang kanilang kasalanan. Amen? So kaya nga ito'y sinasabi na dahil sa pagtawag nila, ito yung tunay na pagpapatawad, ay ito yung tunay na pagsisisi ay humantong sa pagbabago. Ang taga-Ninibe ay hindi na lamang naawa, ngunit sila'y tumalikod sa kanilang mga makasalanang lakad. So, inalis nila yung makasalanan nilang lakad dahil sila'y sumunod sa Panginoon. So, kaya ito yung awa ng Diyos. Maaawa ang Diyos sa atin kapag tayo sumunod. Kaya ito yung walang anuman at higit sa kanilang biyaya kapag tayo ay nagsisi ang mga tao. So kaya nga may biyaya ang Diyos. Naniniwala kayo? Amen. Amen. May biyaya ang Diyos kapag tayo nagsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. So kaya nga sinasabi dito, dapat tayo'y manalangin at hanapin natin ang Diyos. Manalangin at hanapin ang Diyos ng taimtim tulad ng taga-Ninibe na sila'y humanap sa Panginoon, sila'y nagpakumbaba at sa harapan ng Diyos at nagtiwala sa kanyang awa. So dapat magtiwala tayo. Bagamat tayo nagkasala, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So magtiwala lamang tayo sa Panginoon. So ito yung sinasabi na ito yung malakas na nagpapakita na ang paghatol ng Diyos ay totoo. Ngunit ang kanyang awa ay mas dakila para sa mga tunay na bumabaling sa Kanya.
magbalik loob tayo sa Panginoon, maawat mahabag ang Diyos sa atin. Amen? So yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya dapat tayo ay sumunod tayo sa Kanyang salita. So hindi magkakaroon ng awa ang Diyos at habag kung hindi tayo susunod sa Kanya. Amen? Amen! So kaya nga't mahalaga, ano pa ang dapat tinuturo sa atin? Ito yung pagsunod ay nagpapalakas sa ating relasyon sa Panginoon. So ang pagsunod ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos kung tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod natin sa Kanyang pagtitiwala sa ating relasyon sa Diyos lamang. So sa Diyos lamang tayo susunod, hindi sa mga tao. Amen? Dapat sa salita ng Diyos, dapat yung tinitingnan natin kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos ang pinapagawa sa atin. Diba? Kaya napapahamak dahil hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa ating mga ginagawa. So, kailangan natin lahat ng desisyon natin, ina-acknowledge natin ang Diyos dahil siya ang magtuturo sa atin ng direksyon para hindi tayo magkamali. Kaya acknowledge Him sa lahat ng ating sitwasyon, ng ating buhay, dapat ina-acknowledge natin ang Diyos para hindi tayo magkamali. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So, kaya ano pa ang tinuturo sa atin? So, sinasabi dito, malapit na tayo. So, ito yung sinasabi na ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na ang pagsunod, ang binibigyan ng ang kaugnayan sa pagitan ng pagmamahal at pagsunod na itinuturo ng Panginoon Jesucristo na ang pananatili sa Kanyang pag-ibig ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanyang mga turo. So kung mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, dapat mananatili tayong sumusunod sa Kanyang mga turo. Dahil sa mga turo ng Panginoon Jesucristo, siya ang sinunod niya ang Diyos Ama na isacrifice yung kanyang sarili para tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Amen? So yan ang pagsunod na dapat sinusunod lang natin ang tama. Huwag tayong lumiko ng landas. Amen? Amen? Kasi tulad ng mga nangyari ngayon na ang sinusunod ng sanlibutan, yung mga ginagawa ng sanlibutan na wala na sa Biblia. Yung pinagdiriwang ngayon, nasabi raw ngayon ay araw ng mga puso, araw daw ng pag-ibig. So ibig sabihin, isang beses lang sila nagse-celebrate ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay araw-araw, hindi isang beses lang. Kaya nga nagkakamali ang mga tao dahil ang akala nila ang pag-ibig isang beses lang ipinapakita. So ang pag-ibig, pinapakita sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Amen? Amen! Hindi lang ipapadama mo tuwing February 14 lang ang pag-ibig. So ang pag-ibig ay araw-araw nating ipinadadama sa Panginoon at ipinadadama natin sa ating mahal sa buhay. Amen? Amen! Praise the Lord. So purihin ang Panginoon. So palakpakan po natin ang Panginoon. So kaya nga, ano ba yung mayroon akong tanong. Mayroon bang bahagi sa iyong buhay na sinasabi mong mahal mo ang Diyos, ngunit ikaw ay nakikipagtunggali or ibig sabihin, nahihirapan ka, nag-struggle kang sundin. So mayroon bang bahagi sa iyong buhay na gusto mong sumunod pero nahihirapan kang sumunod? Ano yun? Amen. Praise the Lord. So, mayroon bang ganon? Sino sasagot? So, mayroon bang bahagi sa iyong buhay na sinasabi mo, mahal ko ang Diyos, pero nahihirapan akong sumunod? Ha? Mayroon? Parang something na kaya mo nang gawin pero nagagawa mo pa rin po dahil Kailangan. Paano mo nasasabing kailangan kung masama naman? pero ay is sa mga
So, iyan yung sinasabi na kapag tayo ay lagi tayo nagbabasa ng Biblia, maiiwasan natin yung mga tukso dito sa sanlibutan. Bakit? Maaalala natin na minamahal natin ang Diyos, sinusunod natin. Alam naman natin na mali, bakit kailangan natin sundin? So, ang sinasabi dito, kung mahal natin ang Diyos, ginagawa natin ang tama. Amen? Amen! So, praise the Lord. So, palakpakan po natin ang sumagot. Meron ka ba dito? May Bible ka na ba? Ah, meron? Ha? Ikaw wala? Wala kang Bible? Ah, meron? Ah, ito sa'yo. Ano pa ba yun? Sabi. Sino walang Bible? Bible? Nasa loob dito. Ito daw si nanay. Isa lang kasi ang Bible Si ko nanay eh. daw. O, sinong sasagot? Iyon na lang. O, ikaw. So, mayroon bang bahagi sa iyong buhay na nagsasabi mo na mahal mo ang Diyos pero nahihirapan akong sumunod? Meron po. Ano po? Siguro po may mga bagay na gusto ko sabihin na makadiyos ako, nasa akin ang Diyos, nasa buhay ko ang Diyos. Pero bakit gano'n? Minsan, nagagawa pa rin ako ng mga pagkakamali. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay ko, mga pagsubok na pinagdadaanan natin at pinaranas natin. Bakit humahal ko pa rin sa paulit-ulit na mga gawain? Siguro naisip ko na minsan, kailangan natin palitan yung lupa ng bago. Ibig sabihin, sa mga tuwid, sa paglabas natin dito, kung ano yung luma sa buhay natin na dati natin ginagawa, eh balitan natin ang bago. Ano ba yung bago? Yung pagbabago sa buhay natin na huwag na natin balikan yung mga lumang gawain natin, mga maling ginagawa natin. Tapos, maging dapat tayo at manaling sa ating Panginoon. Yung sinabi. Walang ibang pagbabago na binibigay sa atin. Dahil ang Panginoon, siya lamang ang may gawa ng lahat. Siya lamang ang nakakaalam sa mga isa sa atin. Yun lamang po at maraming salamat. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin! Sino pa? May isa pa dito. Sino bang makakasagot? Mayroon bang bahagi sa iyong buhay na sabi mo, mahal na mahal mo ang Diyos pero nahihirapan kang sumunod? Mga kasamahan niya, baka wala. Isa. Yung hindi pa nakakasagot. Ay, yung hindi pa nakakasagot. Para at least meron siya. Sino? Dali, tapos na tayo. Ito na lang ang ulang tanong. Sagot na kayo. Para makadalam na yung mga dalaw sa inyo. Marami bang bago dito? Apat? Isa na lang, dali, sagot na. Mayroon bang bahagi sa iyong buhay na sinasabi, mahal na mahal ko ang Diyos? O kaya, sample na lang, mahal na mahal ko ang aking asawa, o mahal na ko ang girlfriend ko, pero hindi ko kayang sumunod. Oh. Ano mo? Pero nahihirapan akong sumunod. Anong dahilan? Bakit nahihirapan kang sumunod? Halimbawa, sa girlfriend mo, nahihirapan kang sumunod dahil mali ang pinagagawa. O sa Diyos, nahihirapan kang sumunod. Bakit? Hindi mo kayang sundin? Oh, ayan yung sinasabi. Kaya hindi... Oh, sino sasagot? Dali! Isa na lang! Kaya tayo isa dito. Ay, walang sasagot. Ikaw Babae wala. daw. Sa mga babae daw, Wala. nakasagot yata dito sa Sino? Sino sasagot? Ito yata. Oh, mayroon pa. Ano sasagot? Ay, nasa dulo. Praise God. Ano pa? Amen. So kaya nga yun sinasabi na dapat tayo nabubuhay ayon yung sa espiritual. Hindi tayo nabubuhay sa feelings, hindi tayo nabubuhay sa salita. Dahil ang pagmamahal hindi yan sa feelings, hindi yan sa salita, hindi yan sa kung ano-ano. Ang tunay na pagmamahal, yung sundin natin ang tama. Sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya kung mali na, alam mo nang may asawa ka na, kakabit ka pa. So dapat hindi na, di ba? Alam mo nang na mali magnakaw, pero nagnanakaw pa rin. So magagawa na yon ng tao dahil ginugusto niya, dahil ang nangingibabaw sa kanya ay laman. So kaya nga kung banal na espiritu na namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos, hindi natin kayang gumawa ng kasalanan dahil yung banal na Espiritu Santo ang nagpapaalala sa atin para hindi tayo gumawa ng kasalanan. Amen? Amen. So kaya nga
iyon yung magandang balita. Na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo mabubuhay na ngayon sa kanyang salita. Nasusundin natin ang kanyang salita at hindi yung sundin natin ang ating gusto. Dahil ang ating gusto, marami itong gusto. Gusto natin na kung ano-ano na wala naman sa salita ng Panginoon. Amen? So, ito po kuya. Magpaparapol, walang rapol tayo. Gusto niya magparapol po. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na nahabaan ba kayo? Kaunti lang naman yung Matatapos na po. matatapos na tayo. Gawa ng mga nadalo. So ito yung isang sinasabi sa banal na kasulatan, ang pag-ibig ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, hindi sa pakiramdam. Itsura po man din. Ito ay isang action kapag talagang mahal natin ang Diyos, masaya tayong sumusunod. Masaya tayong sumusunod sa kanyang mga salita, mga utos, batid na ang kanyang mga utos, mga daan ay pinakamabuti para sa iyo, para sa ating lahat na sumasampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating lahat, kaya nga po tayong manalangin. Sundan niyo po ulit ang panalangin ito. Kasi kailangan natin sabihin natin sa Panginoon na tayo sumasampalataya para tayo ay maging anak ng Diyos. So, hindi naman po lahat po dapat lagi natin pinauulit-ulit natin ang pagpapahayag ng pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil lagi tayo nagkakasala. Amen? So, dapat lagi tayong nire-renew natin ang ating pananampalataya. Sundan po natin ang panalangin ito. Ama namin sa langit, maraming salamat sa pagpapadala mo na iyong bugtong na anak ng Panginoon Jesucristo. Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito or hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa simula sa oras na ito, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So palakpakan po natin ang ating mga sarili. At po ulit si Pastora Vivian ng The Word, God, Spirit and Life Ministry. Maraming salamat at mag-ingat po tayo. Malaya kayo ha. Maniwala lang po tayo na makakalabas agad tayo dyan. Amen? Thank you. Salamat. Salamat po.